Magandang araw po sa inyong lahat and welcome. At dahil papalapit na po ang midterm elections ngayong 2025, sunod-sunod pong naglalabasan ang mga survey. Inilabas na po natin dito, kamakailan lang ang mga resulta ng Okta Research, Pulse Asia, Tangeray, at yung last episode ko ay inilabas naman natin ang pinakabagong survey results ng SWS. At nakita naman natin na halos pare-pareho po ang standing at kung sino-sino ang pumasok sa top 12, top 15, or top 20. Kanina po minabasa kong bagong senatorial preference survey at ito ay nanggaling sa WR Numero Research o WRN. At nasabi ko, bagong survey firm ito. Well, para po sa akin, parang ngayon ko lang narinig itong survey firm na to. Kayo ba? Narinig nyo na ba itong WR Numero Research? Legit naman ba itong survey firm na to? So, hinanap natin ang background nila. At ang sabi po dito, where data, technology, and social science meet, WRN Research. Ang kanilang misyon, as a leading public opinion research firm, our mission at WR Numero Research is to build innovative computational, qualitative, and quantitative research methodologies to understand the attitudes and trends that shape Philippine politics and society. Ang claim nila, leading public opinion research firm. So, hindi na siguro matatawag na bago itong research firm na to. Although sa totoo lang, ngayon ko lang po sila narinig. So kung leading, mas legit ba sila sa SWS at Pulse Asia? Ano naman ang kaibahan nila sa ibang research firms? Sabi dito, WRN expertise is rooted in the scientific study of politics and society. We are neither marketers nor market researchers. We are data scientists, political scientists, sociologists, statisticians, and social scientists steeped in survey and research methodology. WRN and its network of scholars are trusted and sought-after voices in public and policy conversations. Kasi nga may mga nagko-comment po sa atin, paano mo mag-gauge ang gusto ng tao kung ang sinurvey mo is 1,000, 1,200, 1,500, or 2,000 lang, considering ang dami ng mga Pilipino ngayon. Pero ito naman po ang laging sinasabi ng mga survey firm. Yan po ay scientifically na pinag-aralan. So tingnan nga natin ano ang kinalabasan ng kanilang senatorial preference survey at maiiba ba ito kesa dun sa mga survey results ng SWS, Pulse Asia, Tangeray at ng iba pa. So dito po sa survey ng WRN, meron po silang top 15 and as usual, we begin from the bottom going up to top number 1. So ito nga palang kanilang survey ay ginawa noong February 10 to February 18, 2025. So bago-bago lang talaga. Ito yung parang date din ng SWS na matapos pa lang ng official start ng national campaign para sa midterm elections. Okay, slot number 15. Nandyan si Camille Villar. Maglalabo-labo naman sa slot number 11, 12, 13, and 14 sina Bam Aquino, Willie Revillame, Kiko Pangilinan, at si Manny Pacquiao. Ibig sabihin, ang liliit po ng agwat ng kanilang percentage points. Ganun din sa slot number 8, 9, and 10. Paligsahan naman dyan, sina Bongo, Bato de la Rosa, at si Ping Lacson. Agawan naman sa pwestong 5, 6, and 7, sina Abby Binay, Ben Tulfo, and Tito Soto. At sa pwestong 2, 3, and 4, nandiyan si Bong Revilla, si Lito Lapid, at si Pia Cayetano. At sa slot number 1, Erwin Tulfo. So yan po yung 15 pumasok sa survey ng WRN Research. Pero para i-break po natin yung mga tie, ibabase po natin ang kanilang standing sa kanilang percentage points or kung ilang porsyento ang nakuha nila sa mga botante na sumali sa survey na to. As usual, consistently at number 1, si Erwin Tulfo with 46.5%. At number 2, we have Lito Lapid with 37.1%. Sumunod po at number 3,
Bong Revilla with 36.1%. Number 4 naman, si Pia Cayetano with 35.8%. At number 5, Tito Soto with 32.4%. Abby Binay at number 6, 32.3%. And at number 7, Ben Tulfo with 32.1%. Moving on, at number 8, we have Ping Lacson with 30.8%. And number 9, Bongo at 30%. Sumunod sa kanya at number 10, Bato de la Rosa with 29.5%. Sunod naman sa rank number 11, Manny Pacquiao, 26.9%. And at number 12, Willie Revillame with 26.5%. So kung pagbabasihan po ay ang percentage points, ito po ang top 12 o ang Magic 12 ayon sa WRN Research. Tuloy po natin at number 13, Bam Aquino with 25.2%. At number 14, Kiko Pangilinan with 24.9%. And at number 15, Camille Villar with 22.3%. So ito pong nasa 13, 14, 15, may pag-asa pa rin po yan na mapasama sa Magic 12. Pero dito po sa WRN, ang Magic 12 nila, Erwin Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Pia Cayetano, Tito Soto, Abby Binay, Ben Tulfo, Ping Lacson, Bongo, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, and Willie Revillame. Ilan po ang kasama sa alyansa ni President Bongbong Marcos? Erwin Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, Pia Cayetano, Tito Soto, Abby Binay, Ping Lacson, and Manny Pacquiao. 8 out of 12. So, kung papansinin natin, halos pareho din itong survey ng WRN sa Pulse Asia, SWS, Tangeray, Okta, at yung iba pang mga survey firms. At kung papansinin ninyo, doon sa top 12 ng SWS at dito sa top 12 ng WRN, kapansin-pansin po na wala ang pangalan ni Amy Marcos. Pareho po ng panahon ng pagkuha ng survey na to, a few days after nung official start ng national campaign. Kaya siguro nagkukumahog si Amy Marcos sa pangangampanya dahil alam niya na siya ay naliligwak na sa top 12. Nangangahulugan ba talaga na ayaw na ng tao kay Amy Marcos? Mapa Marcos loyalist or mapa DDS? Kasi nga po, itong si Amy Marcos ay namamangka sa dalawang ilog. Ito na kaya ang resulta ng ginagawa ni Amy Marcos na playing safe sa dalawang partido? Sabi nga sa Biblia, you cannot serve two masters dahil ikaw din ang tatamaan yan. At pansin ko din dito sa survey ng WRN, mukhang mababa ang ranking ni Bongo na kung sa ibang survey siya ay nasa top 5, siya ay nasa number 9, at si Bato de la Rosa ay nasa number 10. At kapansin-pansin din na wala si Benhur Abalos sa survey na to. Pero ako personally, how I wish na makapasok si Benhur Abalos sa top 12. Kailangan po natin ang isang tulad ni Benhur Abalos na siguradong tutulong sa ating Pangulo once na siya ay ma-elect. So, expect po natin na may mga netizens na naman na magre-react at sasabihin na fake itong survey na to. Mag-research naman po kayo. Madali naman pong hanapin kung ano ang background ng mga survey firms na to. And also, nasa atin naman po kasi ang power to vote and elect our government officials. Kung ayaw nyo sa kanila, very simple, huwag nyong iboto. So, as in any other survey firms and results, namamayagpag pa rin po ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos. Kayo po, pumasok na ba ang mga kandidato nyo sa top 12 or sa top 15? Comment lang po down below